Sinabi mismo ni Redick sa post-interview yung pinakadahilan paano nila tinalo ang New York Knicks na isa sa mga contender team sa Eastern. Sinabi ni Redick dyan na isang araw sa mga naging susi nila yung pagiging physical ng Lakers at mas matinding effort sa depensa. Malakas na team defense na pumigil nga raw sa offensive rhythm ng Knicks. Nasa 24% lang rin kasi ang shooting na nagawa dyan ng Knicks sa 3-point area na masyadong mababa nga raw kumpara sa 35% na shooting ng mga to per game at bumagsak pa sa 18 turnover ang nagawa ng Knicks dyan. Kaya mismong nakikitang naging sobrang effective ang team defense ng Lakers at yung trabaho ng mga wing defender nila para pigilan ng elite guards ng Knicks tulad ni Jalen Brunson. May 24 points pero may 7 turnover sa game na mismong nakikitang na-adjust nila Marcus Smart, Laravia, Bando ang depensa nila mula sa elite guard na to para sa wing defense. Kaya sinasabi mismo ni Redick sa post-interview na we were the more physical team, mas aggressive, mas matibay at mas mataas ang effort sa depensa at hustle plays. Kaya nahirapan nga raw makakuha ng tamang rhythm ang Knicks sa team offense. Kahit kasi si Reeves, yan din mismo yung sinasabing dahilan kung paano nila tinalo ang top 3 team ng Eastern na New York Knicks. Sinabi niya dyan na mas matinding effort, mas magandang tempo sa early at magandang run sa third quarter yung reason niya. Samantalang sinabi naman ni Redick na mas kailangan pangaraw ni Reeves na mas maging aggressive ngayon mula sa team offense at defense dahil napapansin nga raw na bahagyang bumababa ang offensive ratings niya since bumalik mula sa injury at malayo yung stats niya ngayon kumpara sa early stats niya nun. Based kasi mismo kay Redick, napapansin nga raw ng mga coaching staff na hindi ganong ka-aggressive si Austin Reeves ngayon. Kaya sinasabi dyan mismo na gusto nilang baguhin at hikayatin mismo si Reeves na mas maging aggressive pa ngayon sa team offense, maghanap ng scoring opportunities at umatake sa loob ng depensa. Sinabi ni Redick na ang relasyon nga raw ngayon ng coaching staff parehong nagtutulungan para mas maging maayos at mag-improve pa yung mga players nila lalo na sa team defense at mas lalong lumakas sa team offense. Ayon sa game analysis, nagiging effective nga raw ngayon sa paint penetration si Reeves na nakakatulong para makakuha siya ng fouls at scoring opportunities. Tapos ngayon nakikita na mas nagiging aggressive si Reeves ngayon at may malaking role dahil wala si LeBron sa lineup. Dahil kapag merong LeBron, nababawasan nga raw yung touches nitong si Austin Reeves lalo na sa team offense. Kapag wala si LeBron, kailangan nga raw may ibang player na mag-step up at mismong si Reeves ang sumasalo ng trabaho ni LeBron ngayon. At yan yung opportunity ngayon mula kay Reeves mula sa scoring at playmaking na mismong nagiging malaki nga raw talagang papel ngayon sa Lakers dahil siya mismo yung nagiging effective bilang secondary offensive option ng Lakers kasama si Luka. Sa bagong statistics sa Lakers na kapag naglalaro nga raw si Luka at Reeves nang walang LeBron na kasama sa lineup, mas maganda ang performance ng Lakers at maayos na team chemistry. May challenge naman ngayon itong si Redick kay Ayton na mas ipakita nga raw nito yung consistent na laro niya sa loob ng court mula sa team defense at offense. Sa buong season kasi na to, malaking discussion sa Lakers ang inconsistent na performance nitong si Ayton bilang starting center. May mga laro na nakikitang may magandang contribution yan sa team offense at defensive effort pero madalas bumabagsak din agad yung stats niya lalo na kapag mga team na contender at may mga mismatches sa ilalim ang katapat nila. Bumababa yung production at effort niyan sa depensa at nakikitang malaking problema sa Lakers yan lalo na pagpasok ng playoffs. Tapos may injury concern pa yan mula sa knee soreness niya na nagiging dahilan nga raw kung bakit minsan early pa lang naro-ruled out na yan. Kaya kapag hindi tuloy-tuloy ang nagiging performance niya, mas nagiging mahirap nga raw sa Lakers na maging stable sa interior defense nila at rebounding. Bagay na sinasabi mismo ni Redick na kailangan nga raw ngayon ni Ayton na ipakita ang pagiging consistent niya sa starting lineup ng Lakers bilang sentro mula depensa at yung inconsistent na opensa niya na dapat nga raw sa playoffs mas maging dominant pa to sa dalawang role na yan at ipakita niya yung consistent at effort niya sa team defense. Dahil yan na nga lang daw ngayon yung nakikitang malaking kakulangan sa Lakers, yung big na kailangan nga raw na maging consistent.